There's greatness in life. There's greatness inside of you. Let's do greatness with love. Unleash it in the greatness of the greatness of His love. Transformation that you can have, coming from God above. Welcome to the greatness hub. Welcome to the greatness hub. Great evening everyone! So magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood sa The God's Divine Prescription. So ngayon pong araw na to malalaman ninyo kung bakit ganyan po ang title na pinili ko for this show, The God's Divine Prescription. So my name is Master Coach Carlos and I am one of the master coaches of iHealth Business Solutions. So for today, ang di-discuss po natin dito is paano ko po na-come up itong show na ito. So for today, meron po tayong live broadcast plus mag-play po ako ng recorded video ko. Kasi natatakot po ako baka magkaroon po tayo ng internet connection problem. So mag-play po ako ng video about sa main topic natin for today, kung bakit ganito po yung show na napili ko, The God's Divine Prescription. Pero gusto ko lang rin pong i-remind na pwede po kayong mag-comment down below ng mga comments ninyo. Tapos kung meron rin po kayong questions all about your health. So this program is all about health. So fitness and health. Kaya yun po yung kasi po ako po, dati po akong fat. So ngayon po medyo fit na. So pumayat na po ako. Dati umabot po ako sa 112 kilos, ngayon nasa 88 kilos na lang ako nung huli ako nagtimbang. So, yun po sana yung gusto kong i-share sa inyo, yung about fitness. Gusto ko pong matutunan ninyo all about natural healing. So kung ngayon po nagme-maintenance drugs na po kayo, ang goal ko po sana mabawasan natin yung mini-maintain mong drugs or yung iniinom mong drugs. So, kung dati is thrice a day or 3 times a day ka, siguro makakatulong kung gawin na lang natin siyang once a day, di ba? So, yun po yung goal nitong program na ito. So, marami pa po kayong matututunan doon po sa video na i-play ko maya-maya lamang. Pero again, gusto ko po is mag-ingay po kayo sa comment section natin. So, mag-comment lang po kayo dyan if ever po na may questions kayo with regards to your health. Mamaya po after ng video na i-play ko, sasagutin ko po yan. So, ayan. So, panoorin natin yung video. Again, comment lang po kayo ng mga tanong ninyo sa baba. So, eto na po yung video. Great evening, everyone. So, again, welcome po sa aking show, The God's Divine Prescription. So, eto pong part na ito is eto po yung recorded part. Kasi po baka magkaroon po ng internet connection problem. So gusto ko po yung main topic or yung main na pag-uusapan natin for today is recorded na para dire-diretso at paano po kayong matutunan. Kasi pag pangit ang signal, baka putol-putol po yung connection ko is baka hindi nyo po maintindihan yung lessons or stories na gusto ko pong i-share sa inyo sa bawat episode po na i-discuss natin every week. So again, welcome to my show, God's Divine Prescription, every Sunday po, 7 p.m. to 8 p.m. So mag-share lang po ako ng screen. So ayan po ang screen ko. So for today, ang i-discuss po natin is Season 1, Episode 1, ayan, what to expect from this program. So ano po ba yung i-expect ninyo sa program ko every week na manonood kayo, every Sunday, 7 p.m. to 8 p.m. So ang i-expect nyo po is, ang pag-uusapan po natin is fitness and health. Coach Carlos, fitness versus health yung nakalagay dyan sa picture. Yan. So gusto ko pong i-focus dito is yung fitness and health, not
fitness versus health. Kasi kung makikita ninyo doon sa gitna, pag pinagsama mo yung fitness at saka yung health, ang benefits na makukuha mo is you will lose weight, you will improve your strength, and you will improve your cardio, and overall, you will improve your fitness and your health. So mas magandang pagsamahin natin sila. Meron pong mga taong fit pero hindi healthy. Halimbawa, yung mga taong maskulado pero hypertensive sila, diabetic sila, so meron silang mga sakit. Pero fit sila kung titignan mo. Meron rin naman mga healthy na hindi naman fit. Meron mga taong chubby na normal lahat ng blood test sila pero chubby sila. So dito po sa program ko, ang focus po sana natin is mapagsama natin yung pagiging fit at saka yung pagiging healthy. Ngayon po sa panahon po ng social media, ang focus po ngayon kasi is more on the fitness. 'Di ba pag nagpi-picture ka sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, usually ang pinagmamayabang nila is yung katawan nila. Pero nakakalimutan most of the time is yung health nila. So at the end of this first episode, sana po ang matutunan nyo after this episode is bakit yung title ng show ko is God's Divine Prescription. Pangalawa, quick discussion on how we get sick. Pangatlo po is what is the format of the show every week. And pang-apat is what can the viewers expect from this show every week. So yan po dapat yung matutunan nyo after this episode. So my name is Coach Carlos Rostoni Kimson. Ayan, mahaba. Ang full name ko, Carlos Rostoni Kimson. And I am a certified life skills and self-discovery coach of iHealth. So natutunan ko po or nalaman ko po itong The Greatness Hub channel through iHealth. So nag-announce po ang iHealth na magkakaroon daw ng ganitong platform and then nag-inquire po ako and mabuti naman po nasama ko. So ganun ko po natutunan or ganun po ako nagkaroon ng program dito sa The Greatness Hub channel. So yung pong pagpapakilala ko is hanggang dun na lang muna kasi next week dun po yung focus kung sino po ako. So meron pong magi-interview. Meron na po kaagad akong guest host for next week. So abangan po ninyo yan. Ito po ako dati. So, ito pong mga pictures na ito is nakuhanan po from year 2012 to 2014. So, overweight po ako. Ang naaalala ko po, umabot po ako ng 212 kilos. Sorry po, hindi po 212, 112 kilos lang pala. And then, pag kinonvert mo yun into pounds, umaabot yata ng 240 pounds. Ayan. So, ganun ako kabigat dati. Ngayon po, nasa 88 to 90 kilos na lang ako. Ganun po naglalaro yung weight ko ngayon. So, dati po, na-diagnose na rin po ako na hypertensive daw ako. Borderline hypertension. Sabi rin nila is pre-diabetic na daw po ako. And then, meron na rin daw po akong gouty arthritis. So ngayon po, I'm proud to say na doon hindi na po ako diabetic, normal na po palagi yung sugar ko every time na magpapa-blood test ako at saka hindi rin po ako hypertensive. Usually po hindi po umaakit ng 120/80 yung presyon ko. Doon po sa uric acid as medyo may frequent or hindi po frequent minsan umaatake. Hindi naman madalas. Madalang lang yung uric acid. Kasi po sa diet ko is naglo-low carb diet po ako. So isa po yun sa matututunan nyo dito po sa show na ito. Yung mga klase rin ng diet. Kung paano maging healthy at saka kung paano pumayat. Ayan. So bakit ko napili ang title na The God's Divine Prescription? It's because of this verse, Bible verse from Matthew 22 verse 39, love your neighbor as yourself. Take note po, meron pong as yourself. Yun po yung standard na dapat sundan natin kung magmamahal tayo ng ibang tao. Kasi ang nangyayari po is ang nangyayari ngayon is
binibigay natin yung sobrang pagmamahal natin sa ibang tao, nakakalimutan po natin or wala tayong tinitira para sa sarili natin. So ito pong show na to, gusto ko po sana mag-focus rin po tayo sa self natin para mas makapagmahal tayo sa or para makapag-share tayo ng ating pagmamahal sa ibang tao. 'Di ba? Malalim 'yon. Ano po 'yon? Kasama po 'yon sa phenomenolohiya ng pagmamahal nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo. So again, we should love ourselves first. Kasi kung papabayaan po natin yung ating sarili, paano po tayo magmamahal ng iba? So halimbawa, kung sakitin ka ngayon, meron kang charity, pero may biglang nangyari sa'yo, paano na? Paano na yung charity mo? Mapapabayaan na yon, 'di ba? So kung gusto mong magmahal ng ibang tao, kailangan mag-focus ka muna sa sarili mo para mas mahalin mo sila ng mas higit pa. So yun po yung focus ko or yun po yung goal ko for this show, the God's Divine Prescription Show. So sabi po sa first letter of St. Paul to the Corinthians, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. So nasa atin daw po yung banal na espiritu ng ating Panginoon. So naninirahan sa ating katawan. So kailangan alagaan natin ang ating katawan. Ayan. So bakit po nagkakaroon ng sakit or bakit nagkakasakit ang mga tao? Ito po yung mga dahilan na kung bakit nagkakasakit yung mga tao. 6 po. Una po is yung stress. Sa stress po, marami pong klase ng stress. Merong physical stress, emotional stress, psychological stress, psychiatric stress, at ang pinaka-importante po, ang madalas na nararamdaman na stress ng mga tao is financial stress. So kung yung mga stressors na yan is sama-sama sila or nag-combine sila, nagtulong-tulong sila at nagkataon po bagsak or mababa ang immune system mo, doon lilitaw yung iba't ibang klase ng sakit. Ito pong mga iba po is part po sila ng physical stress. So ano yung mga yon? Yung water pollution, land pollution, air pollution, at saka noise pollution. So too much pollution at pag nagkataon, bagsak din yung immune system mo, lilitaw yung sakit. Doon po sa mga bisyo natin, sigarilyo at saka alak, yan. Too much of that, stress yan, physical stress yan, yung alak at saka yung sigarilyo. So too much of that, pag nagkataon, bagsak din yung immune system mo, ayan, lilitaw yung sakit. Sa mga gamot po na iniinom natin, they have side effects. Yung po mga pharmacological drugs na tinitake natin. Even though ang tawag natin sa kanila, gamot, okay, meron pa rin silang side effects. So too much of medicines can also cause other diseases. Naaalala ko po, meron po akong isang na-encounter sa Facebook. Meron siyang kidney problem. Yung kidney problem niya is pinagmulan ng pag-misdiagnose sa kanya at saka misprescribe. Mali po yung pagkaka-prescribe na gamot sa kanya. So nasira po yung kidneys niya. So kung bagsak yung immune system mo at nag-take ka pa ng gamot, yan yung pwedeng mangyari. It can cause harm to our organs. And then yung pang-5 is yung mga fast food, junk food, processed food, instant food. Ayan, they can also cause diseases or ito isa po sila sa reason kung bakit po tayo nagkakasakit. And then finally, yung mga chemical products, yung mga pabango, lotion, sabon,
shampoo, ayan, they are made up of chemicals. And yung pong mga chemicals na yon is nakakapasok din po sa katawan natin through our skin. Kasi yung pong skin natin, kung mapapansin niyo, may mga butas, may mga pores. So in 30 seconds po, pag halimbawa nagpahid ka ng lotion dyan, in 30 seconds, papasok na yan sa katawan mo, maa-absorb na yan ng katawan mo, and then iikot na siya sa loob. At ang unang pong tinatamaan ng mga chemicals na yan from the personal products that we use is yung kidney natin. Kasi yung kidneys po natin, ang function po nila is mag-filter po ng dugo. So yan po yung unang makakaramdam ng threat from these chemicals. So dati po, ito yung lifestyle natin. Ito yung form of entertainment. Ewan ko, ako, batang 90s kasi ako. Kasi pinanganak ako 1985. So, nung mga panahon na yon, nakikinood lang kami ng TV sa kapitbahay. Wala pang computer, wala pang cellphone. So, pag naiinip ka, pag hapon na, ito ang ginagawa namin magpipinsan sa bahay. So, nagsusungka kami, naglalaro kami ng patintero, nagte-text din kami, saranggola, luksong tinik, piko, yung tiyakad, hindi ko po kayang laruin yan kasi mahina ako sa balance. Ayan. So, Jolen, 10-20, luksong lubid. So, yan po yung form of entertainment natin nung kabataan natin nung mga panahon ng 1990s. So, kasi nga, wala pang mga gadgets noon. Ngayon po, ito na yung mga kabataan natin ngayon. So, sa gadgets, exposed ka na sa radiation, tapos wala pang physical movement, wala pang physical activity. Kaya mas prone po sa sakit yung mga bata ngayon. Kaya nga po, kung nagtataka kayo, bakit pabata ng pabata yung mga nagkakasakit? It's because of the lifestyle change. Kasi nga, nag-paradigm shift na po pagdating po sa socialization or sa social activities ng mga bata ngayon. So we are no longer thinking what we are putting inside our bodies, especially during the advent of ngayon pong pandemic, nauso yung mga Grab food. Ayan, yung mga food panda, yung magpapadeliver ka na lang. And usually, magpapadeliver ka ng mga fast food. Okay, so dahil nga pandemic ngayon, most of the time is medyo tinatamad na tayong mag-prepare and mag-isip ng mga pagkain na kakainin natin. So we are no longer thinking what we are putting inside our bodies. So with this show, my goal is for you na magkaroon ka ng consciousness sa kinakain mo araw-araw. So bigyan mo ng time yung sarili mo. So, bigyan mo ng focus yung pagkain na para maging healthy yung katawan mo, hindi lang para mabusog ka. Okay? So, the challenge for all of us is to boost our immune system. Kasi yung immune system po natin, yun po yung considered na built-in doctors ng ating katawan. Yung immune system natin. So why is our immune system so important? Again, because it is our built-in doctor in the body. To have a healthy immune system, we need the help of the 7 natural doctors. So ito po, natutunan ko po ito sa Philippine Institute of Naturopathic Sciences. So, or abbreviation po niyan is PINS. So, sa PINS po is nagtuturo po siya ng natural healing or naturopathy. So ano yung 7 natural doctors for us to achieve natural healing? Unang-una si Dr. San. Ayan. So si Dr. San, ang ano niyan, ang advice namin diyan is magbilad kayo sa araw between 10 a.m. to 3 p.m. Anong ginagawa ni Dr. San? It converts our cholesterol into vitamin D. Ayan, i-discuss ko pa po yan as we move along sa mga next episode. And then, after Dr. San, meron tayo si Dr. Water naman. So, kay Dr. Water, hindi na lang siya 8 glasses of water every day. Hindi na lang po yun yung recommended. Meron na rin recommendation dyan. Yung dami ng iinumin mong tubig is base sa body weight mo at saka sa body height mo. Ituturo ko rin po yan.
Doctor Diet. Ayan, yung pangatlo, si Doctor Diet. Sa Doctor Diet, ang focus lang po natin dyan is a diet which is low in sugar at saka low or no trans fat. Again, dapat po yung diet na kinakain natin is very low in sugar at saka dapat walang trans fat. Yung trans fat po, yun po yung dahilan para po mag-collapse yung mga ugat natin sa loob, yung mga ugat po ng dugo natin sa loob, yung mga blood vessels natin. So again, avoid trans fat and lessen your sugar intake. Doctor exercise, yan, as much as possible, we recommend 20 to 30 minutes of mild to moderate exercise every day. Ayan, ituturo ko rin po yan sa mga next episodes natin. Ito ang maraming hindi nakakatupad. Okay, ang mga maraming hindi sumusunod. Si Dr. Sleep. Okay, so si Dr. Sleep, ang importante po kay Dr. Sleep is you should be asleep between 10 p.m. to 3 a.m. Kasi during those times, 10 p.m. to 3 a.m., yun po yung time na nagre-regenerate po yung cells natin. So kailangan tulog po tayo nun. So kung gising ka during those times, ayan, wala kang or hindi nagkakaroon ng chance yung mga cells mo na mag-regenerate at saka gumaling ulit. Kaya nga po yung mga nagtatrabaho po sa gabi, ang tawag po sa shift nila is graveyard shift. Kasi hindi po sila nakakatulog during those times, hindi po nagkaka-chance yung katawan nila na mag-regenerate at saka mag-heal. And then, pang-anim is yung Dr. Air. Ayan, so si Dr. Air o yung paghinga, dapat daw po ang tamang paghinga is parang paghinga ng mga bata. Hindi po dapat pa ganon. Hindi dapat pa ganyan. Dapat daw sa tiyan. Lumalaki daw dapat yung tiyan natin every time na mag-inhale and exhale tayo. I-discuss ko pa rin yan next episodes. Ito pong huling dalawa, si Dr. Energy na to. So si Dr. Energy, under Dr. Energy is forgiveness therapy at saka laughter therapy. So kung ano daw po yung energy mo o yung vibes mo, yun din yung susundan ng katawan mo. Kaya nga po laging sinasabi ni Jesus Christ, your faith has healed you. Doon po sa bulag, di ba? O kaya doon po sa leper na humawak doon sa damit niya, your faith has healed you. Yun po si Dr. Energy. So walang himalang nangyari doon. Ayun ang pinopoint ni Jesus Christ. Yung faith mo ang magpapagaling sa'yo. Ayan. So yan po yung 7 doctors. Si Dr. Sun, Dr. Water, Dr. Diet, Dr. Exercise, Dr. Sleep, Dr. Air, at saka si Dr. Energy. So i-discuss ko po yan in detail sa mga next episode po natin. So sana po naging interesado kayo ngayon or sana na-tap ko man lang yung pagiging yung curiosity ninyo. Ayan. So what are the goals of this program? So ang goal po ng God's Divine Prescription is to allow God to be with you in your health journey. Kaya nga God's Divine Prescription po, yung title nito is ano kaya yung ire-reseta or ire-recommend ni God kung nandito siya ngayon. Okay, so yun po ang goal nitong program na to. So, to trade bad habits with good habits. So, sana maalis natin yung bad habits natin at palitan natin into good habits. Kasi yan po yung pinagdaanan ko. So, to differentiate between being healthy and being unhealthy. Ayan. So baka feeling mo ngayon wala kang nararamdaman na sakit pero deep inside pala may problema na sa'yo yon. So makukonsidered ka pa rin unhealthy now. And then to find your purpose to becoming healthy. So kailangan mo maging healthy kasi sigurado ako meron kang purpose dito sa mundo na ito. Yan, sa life coaching pinag-uusapan natin yan, yung purpose. So kung hindi ka healthy, hindi mo makikarry out yung purpose na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Kaya kailangan maging healthy ka. So bakit ko po pinili yung fitness and health as my topic for this show?
ito pa po yung isang dahilan. So sabi po doon sa picture, ayan, this is not mine, ito pong picture na to, this is from Manulife. Ang sabi po is 63% of Filipinos consider health as their top priority. So 63%, more than 50% of Filipinos, so 63 million ang sinasabi nila, kinukonsider nila yung kalusugan nila as their top priority. Pero at least 50% daw ang engaged sa unhealthy habits. So it doesn't make sense. So kung ang focus po natin is ang health natin, yun yung priority natin, pero engaged po tayo sa unhealthy habits. So palagay nyo po ba magiging healthy tayo? Of course, the answer is no. So eto rin po yung goal ng God's divine prescription para po magkaroon po tayo ng healthy habits. Ayan. So eto pa po yung isa, natural healing principles which we can all learn and apply. So magdi-discuss po ako ng mga natural healing principles which we can all learn and apply para po mabawasan po at least yung mga iniinom ninyong maintenance. Ayan, so mabawasan natin yan. I-discuss ko rin po yan. Lalo na kung sawang-sawa na kayong umiinom ng gamot sa sugar, sa presyon, sa arthritis, sa pain, ayan, at saka sa iba't iba pa, for the kidneys, for the liver, ayan. So, bawasan natin yan. Yan din po yung goal ko. So, the healing power of nature. So, yan po ang isa ring goal ng program na to. As much as possible, natural healing po tayo. Kasi yung mga chemicals na i-discuss rin natin in the future is yun po yung mga harmful. So, yung mga chemicals sa processed food, yan, yung mga preservatives, sa mga fast food, ayan. Kung mababa yung immune system mo, talagang bubugbugin kanyan. So, ang focus po natin dito is to eat healthy and to eat naturally as much as possible. Nagawa ko po yan during the time of pandemic. So, identify and treat the causes. So, dito po sa natural healing, i-identify natin yung ugat ng sakit, hindi lang yung symptoms. Kasi yung po mga gamot na iniinom natin, halimbawa, ang iniinom mo para sugar, para sa diabetes mo, ang goal lang nun is pababain yung sugar mo, not to treat yung root cause. Ang root cause po kasi ng diabetes is nasa pancreas natin. Yung pancreas natin is hindi po nagpro-produce ng sufficient na insulin. Okay, so yun dapat yung ugat na tinitreat natin, yung insulin, yung pancreas. Pero ang focus lang po ng gamot is mapababa lang yung sugar, which is just the symptom. Pag po sinabi nating symptoms, yun po yung pinaka-obvious na sakit. Pero hindi yun yung ugat ng sakit. Okay, so dapat po sa natural healing, habang nagte-take po kayo ng gamot, pampababa ng sugar, is tinitreat rin natin yung root cause. Ayan. Ito pa pala yung isa. Dito po sa The God's Divine Prescription, ginawa ko po itong program na ito, hindi po para makipag-compete sa medicine industry or sa medical industry. Ginawa ko po itong program na to para maging supplement, ayan, para maging complementary, hindi alternative, complementary po, maging complement sa mga medicines na tinitake nyo. So, sasabihin ko ba dito, wag na kayo magpa-check up? Hindi po. Magpa-check up pa rin po kayo. Tuloy-tuloy pa rin po yung check up, pero habang nire-resetahan kayo or habang iniinom po ninyo yung mga maintenance na gamot ninyo, isasabay natin to, itong healthy habits, itong natural way of healing. Ayan, para magtutulungan sila. So instead na mag-aaway sila, magiging tag team. Ayan. Treat the whole person. View the body as an integrated whole in all its physical and spiritual dimensions. So dito, hindi lang tayo nakafocus sa physical.
Ifo-focus din natin yung emotional, psychological, psychiatric, spiritual. So yan po ang mga ifo-focus natin, whole person. Meron po akong isang mentor na kinoconsider, si Doc Didoy Lubaton. So si Doc Didoy po is a real medical doctor. Medical doctor siya, pero nag-shift siya into natural healing. So ang napansin daw niya sa mga pasyente niya, makikita mo healthy sila physically, pero tinetake naman yung na seta, sinusunod naman lahat ng mga pinapagawa ng doktor, pero makita mo yung mga blood results nila is abnormal pa rin despite of having a healthy lifestyle. Nakita niya yung ugat is through emotional, psychological, and psychiatric. Minsan nga, sumusunod po tayo doon sa mga prescribe sa atin ng mga doktor, pero meron pala tayong problemang personal, nakaka-affect po pala ng health yon. Ayun, so meron daw siyang isang pasyente na sunod naman na sunod, nag-exercise naman daw, nagpapabilad naman daw, sinusunod niya yung 7 doctors, pero abnormal pa rin yung results niya. So, ang naging problema pala niya is financial problem at saka family problem. So, doon nag-uumpisa or doon rin nagmumula minsan yung sakit, hindi lang physically. Prevention is better than cure. So, ito pong God's divine prescription, ang goal po natin is matuto kayo on how to prevent disease and illnesses naturally. So, there is no magic pill. The healthy way to lose weight and keep it off for good. Ayan. So, ang healthy way daw po is to lose weight at wag nang pabalikin yung weight na na-loss mo. So, yun daw po yung ano. So, walang magic pill. Walang gamot na pag ininom mo yan is magaling ka na. As a matter of fact, gaya ng sabi ko nga po kanina, yung mga gamot na iniinom natin, ang target lang po nila is yung symptoms. So, ngayon, sasamahan natin, itatargetin natin yung ugat ng sakit. So, topics to be discussed on this show is number 1, God is within our body. So, dapat, ito po i-remind ko sa inyo palagi, the Holy Spirit is within us. And then, how to develop a healthy mindset. And then, number 3, how to be healed naturally with the help of the 7 doctors. Number 4, ito, baka gusto nyo rin pong matutunan, simple exercises which we can do at home. Magdi-discuss rin po ako. Kasi ako po, nag-exercise po ako araw-araw. So, advices and ideas from people who transform themselves from having an unhealthy lifestyle to being healthy. So, meron na po akong naka-pipeline na 2 guests na dati po is medyo chubby sila at medyo may weight. And then, dati rin po silang nagli-live ng unhealthy lifestyle. Ngayon po is nag-focus na sila to being healthy. So, sana ang goal po natin is ma-inspire kayo sa istorya nila. At saka, para magkaroon din po kayo ng tips and advice kung anong ginawa nila para maging healthy ulit. So, ayan. So, sabi po dito, God said, let the earth sprout vegetation plants yielding seed and fruit trees on the earth, bearing fruit after their kind and with seed in them, and it was so. Ang sabi po kasi, nung binuo po daw ng Diyos or nung nilikha ng Diyos ang ang tao, ang ating katawan, nilikha daw po niya yan na nakaprogram lang para kumain ng gulay at prutas. So, ganun lang daw po yan. So, gulay at prutas kasi daw po yung cells ng fruits and vegetables daw po is akmang-akma sa ating body cells. Ayan. So dati ganito daw po sila mag-prescribe ng gamot base sa kulay ng mga fruits and vegetable. Halimbawa, yung yellow na mga prutas at saka gulay, ayan po yung benefits nila. At saka yung function nila. It detoxifies, prevents inflammation, and improves circulation.
So kung dati meron kang problema sa inflammation at saka hindi proper yung circulation mo, ito po yung irereseta nilang mga pagkain. So yellow na pagkain. Kung orange naman, ito, it improves your immune system function and eye health and reduces the risk of heart disease. So kung dati, mahina yung immune system mo, mahina yung mata mo, at mahina rin or meron kang heart disease, eto naman yung inirereseta nila naturally. So ganyan rin po sana yung gusto kong balikan natin ngayon dito po sa program na The God's Divine Prescription. Dahil ito po yung divine prescription ni God sa atin every time na may sakit tayo. So 7 doctors plus this one, fruits and vegetable. So, format of the show every week, ang format ko po is live broadcast with kagaya po nito, meron siyang recorded video. Para po yung main topic po is mapanood po ninyo ng maayos. So, kasi ang kinakatakot ko lang po kasi is yung internet connection problem. So, paano ba maging healthy? Para maging healthy, kailangan mo ng 80% proper lifestyle with the help of the 7 natural doctors at saka 20% lang si medicines at saka si supplements. So kahit anong take mo ng medicines, kahit anong take mo ng supplements na yan, pero wala kang binago sa kinakain mo, sa ginagawa mo, sa iniisip mo, ayan, so mahihirapan po kayong gumaling or matagal pa ang paggaling nyo. Worse, baka lalo pang lumala yung sakit ninyo. So again, para maging healthy ka, kailangan mo ng 80% proper lifestyle at saka 20% na medicines or supplements. So next week po, ang focus or ang topic po ng program natin is ako. Okay, ako po yung guest ninyo. Pero meron pong mga magtatanong ng questions sa akin. Hindi po ako. Siyempre, ayaw ko naman kasing sagutin yung sarili ko. So meron pong guest host for next week. So, abangan po ninyo yan. Okay? So, maraming salamat po sa pakikinig at panonood for this episode. God bless us all. Tune in lang po kayo dyan. Sasagot pa po ako ng mga tanong ninyo sa ating live broadcast. Have a great day, everyone. God bless. Ayan. So, sana po meron kayong natutunan doon sa video na yon na plinay ko po ngayong araw na ito. So, i-summarize ko lang kung ano yung mga diniscuss ko doon sa video kasi baka may iba putol-putol. So, ang diniscuss ko po doon, yung about po sa The God's Divine Prescription, this show focuses on fitness and health. Okay, so fitness and health, hindi lang po health, hindi lang fitness. So, fitness and health. Kasi again, meron po mga taong healthy na hindi fit at meron mga taong fit na hindi healthy. Pangalawa, dito po sa show na to, gusto ko rin po sana is we need to focus on loving ourselves more. Kasi kung hindi po tayo nagpo-focus sa pagmamahal sa ating sarili, pinapabayaan mo yung sarili mo, pero binubuhos mo yung pagmamahal mo sa ibang tao, may charity ka, pero pinapabayaan mo yung sarili mo. So again, kung meron kang charity, pero pinapabayaan mo yung sarili mo, what do you think will happen to your charity kapag nawala ka or merong nangyaring masama sa'yo? So again, we need to love ourselves first. Again, sabi nga ni Jesus Christ, love your neighbor as yourself. Hindi lang niya sinabing love your neighbor. So sinabi niya love your neighbor as yourself. Again, yung standard is you should give love as you love yourself. So yun po yung standard ng pagmamahal natin. So then, our bodies are the temples of the Holy Spirit. Okay, so yung Holy Spirit po is naninirahan sa atin. So we need to focus on our health. Kasi again, nasa atin po yung Holy Spirit. Ayan po. So yun po yung focus natin. And then, 6 reasons why people get sick. Again po, diniscuss ko rin po is yung dun po sa video is dahil po yan sa stress, dahil po sa pollution, dahil sa alcohol and cigarette, dahil din po sa too much medications, nag-lead po yan sa side effects, fast food, processed food, instant food, and chemicals.
And then, ngayon po yung lifestyle kasi is hindi na kagaya dati nung bata tayo. Wala nang patintero, wala nang luksong baboy, wala nang luksong tinik. Ngayon po, ang lifestyle po ng mga bata is exposed na lang sila sa gadgets. So wala nang movements, wala nang exercise. So we are no longer thinking what we are putting inside our bodies. So ang challenge ngayon is be conscious on what you eat. Huwag ka lang kakain ng basta-basta. Okay? So, immune system is our built-in doctor. So, yung immune system natin, alagaan mo yan. I have a meron akong isang tao na ina-idolize, and ito si Magic Johnson. Magic Johnson was diagnosed with HIV since 1991. So, na-diagnose siya ng HIV. And the HIV virus is the deadliest virus sa lahat po. Pero ngayon, nakakaya po ni Magic Johnson kasi inaalagaan po niya yung immune system niya. So, nagfo-focus siya sa immune system niya. So, the 7 natural doctors, we have Dr. Sun, water, diet, exercise, sleep, air, and energy. So, under energy, we have the forgiveness and the laughter therapy. Again, sinasabi po ni Jesus Christ, your faith has healed you. So, wala daw pong himala na ginawa si Jesus Christ kung hindi yung faith ng taong pinagagaling niya, yun daw yung nag-heal. So, dapat po laging positive energy. So, again, the goals of this program is for us, or for this program, for you to allow God to be with you in your health journey. So, again, God lives within us. Trade bad habits to good habits. So, yung dati mong mga bad habits, gawin mong good habits ulit. And then differentiate between being healthy and being unhealthy. And then number 4, ito yung pinaka-importante sa akin personally, to find your purpose to becoming healthy. Kasi minsan meron pong mga nagpapapayat or gusto maging fit, hindi po nila na itutuloy yung journey nila kasi kulang or hindi malalim yung purpose nila. So for me personally, dapat hanapin mo yung purpose mo kung bakit gusto mong maging fit. For me personally po, i-discuss ko yan next week. Ayan. So, 63% of Filipinos consider health as their top priority, pero 50% lang ang engage, or 63% gusto nila or ang priority nila is yung health. Pero 50% po engage sa unhealthy habits. So, it doesn't make sense. 63% ng Filipinos gusto maging healthy, pero more than 50% ay engage sa unhealthy habits. So dito po sa program na ito, yung mga sakit po, i-identify natin yung root cause of the disease, not just the symptoms. Kasi yung mga medications na binibili natin sa butika, ang goal lang yan, more or less, is to treat the symptoms, yung pinaka-superficial or pinaka-mababaw po na symptoms ng mga sakit. So dito po sa show na ito, i-treat natin is yung root cause. Ayan. So, sumusunod nga daw tayo sa payo ng mga doktor, pero wala tayong binabago sa lifestyle natin. So, mahihirapan talaga tayong gumaling. So, kung gusto mo talagang gumaling, is dapat baguhin mo yung lifestyle mo. Okay? Yun lang po. Yun lang po talaga. Kasi meron po akong nakasabay dati, kasi every birthday ko, may tradition kami ni Mrs. na magbu-buffet sa isang sikat na buffet restaurant. Okay? So, doon sa buffet restaurant, meron po akong mga nakasabay na mga senior citizen. And then, yung po mga senior citizen na yon, merong isang sumigaw sa kanila. Hoy, sabi niya, bago kayo kumuha ng pagkain, huwag niyong kalimutan inumin yung gamot ninyo. Nagbanggit pa siya ng gamot. Ang binanggit niya is Lipitor and Norvas. Huwag niyong kakalimutan inumin yung Lipitor at saka yung Norvas ninyo bago kayo kumain. So, hindi po dapat ganon. Okay? Yung pong mga gamot na iniinom ninyo or nireseta ng doktor ninyo, dapat sinasamahan nyo po yan ng healthy lifestyle. So again, wala pong magic pill. Wala pong isang inom lang ng gamot is gagaling na yan. So yung mga topics to be discussed, na-discuss din po sa video na yon. And then, our programs are programmed to eat vegetables and fruits. And I'm very proud to say na during this pandemic po,
is dito ko po nakain yung gulay. Siguro yung mga nakain kong gulay this pandemic is katumbas ng nakain kong gulay for my whole life before the pandemic. So kasi po si Mrs. po is ang lagi niluluto niya, laging may gulay. At almost araw-araw po is chop suey yung ulam namin. So na-discuss rin po dito is fruits and veggies. Yung color ng bawat fruits and veggies is meron po yan per disease. Meron silang function per disease. So again, paano ba maging healthy? 80% lifestyle change and 20% for medicines and supplements. So this time, titignan po natin yung ating comment section. So ayan, si Coach Mary Yang. Ayan, so si Coach Mary Yang, ang sabi niya, "Go sir, God is using you and your skills." Ayan. So thank you so much, Coach Mary. And then meron pa siyang isang comment. Ayan. "Go Coach Carlos Rustoni Gibson." So ayan. So yan po yung mga comments natin for today. Okay? So again, ini-invite ko po kayo na manood every Sunday, 7 p.m. to 8 p.m., God's Divine Prescription. But before I go, gusto ko lang po sanang bigyan ng pansin yung sponsor natin for today. So this show is brought to you by Pinoy Health Store. So ang Pinoy Health Store po is nagbebenta po ng mga supplements po, health supplements, natural and organic health supplements. So for inquiries, call or text at 0998-572-1736. So thank you so much, Pinoy Health Store. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood ngayong araw dito sa The God's Divine Prescription. So I'll see you next week. So next week po, ang topic po is all about me. So meron po magi-interview sa akin. So maraming salamat po sa pananood. God bless and always be healthy so that you can share your love to other people more. God bless.